dineklara at presidente na itong si Sara Duterte. Iyan ho ang nangyari na biglaan kay Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matindi itong mga kaibigan. First time nangyari ho sa Republika ng Pilipinas. At only in the Philippines. Only in our country. Ano po yun, mga kaibigan? Nagwagi si Sara Duterte. Tinalo ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Baka ho hindi kayo makapaniwala, Sara Duterte ay isa ng ganap na presidente. Naku po, unahan ko po kayo, mga kaibigan, hindi po ito fake news. Muli kong ulitin, Sara Duterte nagwagi, tinalo ang ating kasalukuyang presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos, sapagkat itong si Sara Duterte ay siya na ang presidente. Nako po, paano nangyari yun? Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, mga mahal kong taga-subaybay, wag nyo pong kaligtaan ang vlog na ito na panoorin hanggang dulo dahil dito po natin matutuklasan. Ito pong si Sara Duterte, ang katunayan, ang resibo. Ibabahagi ko po sa inyo. Nagwagi siya na ang presidente. Matalino talaga ito. Gumagapang, gumagalaw ng palihim, kaya't palakpakan ho ang mga kanyang mga tagasunod. Ha? Talagang pumapalakpak at nagbubunyi ang kanyang mga tagasunod dahil natupad na ang kanilang pangarap na maging isang presidente. Itong si Sara Duterte. Kung magugunita nyo po mga kaibigan, kahapon ay humihingi ng tulong at inutusan ni Sara Duterte ang taong bayan na kailangan siyang ipagdasal. Humihingi ng dasal, nagmamakaawa si Sara Duterte upang maligtas sa mga nagawang kasalanan at lalo't higit para hindi siya ma-impeach at makasuhan, para makaupo siya bilang presidente. Ito na po ang kasagutan, nagwaging tunay. Itong si Sara Duterte. Smile muna ng konti. Parang napapatawa ko eh. Santong kabayo, natatawa ako. Alam ko mga kaibigan eh, tuma-smile din kayo eh. Dahil usapan dasal eh. Ay nagbabanal-banalan to eh. Di po ba? Mga kaibigan, shout out po sa lahat. Eto, alam ko pong hinihintay nyo na. Ito nga only in the Philippines at nga ngayon lang po, first time, nangyari ito na naging presidente na si Sara Duterte. Paano nangyayari yun? Eto po, ayaw ko na nga patagalin. Ibibigay ko po sa inyo ang anumang resibo at ipa-flash ko ho diyan sa screen para sa lubos nyo pong pangunawa. At kung hindi nyo po lubos maunawaan, ay nandyan po ang resibo. Pwede nyo pong i-screenshot para basahin nyo po, mga mahal kung taga-subaybay. Eto, ayan, naka-flash sa screen. Yan ang maliwanag na resibo. Sabay-sabay po nating basahin, unawain, at pakinggan. Eto, self-proclaim presidente. Aba, ay maliwanag ko. Mga kaibigan, nandiyan. Oh, sa screen, hindi po ito fake news. Napakaliwanag po ang sinasabi diyan. Buhat dito sa Impact Leadership. 19 hours lang po ang nakakaraan. Mainit-init pa ito. Self-proclaimed presidente. Ibig sabihin, presidente na itong si Sara Duterte. At sino ang nagproklama? Yung kanyang sarili ho. Self-proclaimed.
Kaya't mga kaibigan, ay maliwanag o dito, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Nandiyan po sa screen ang sinasabi buhat sa Impact Leadership. Self-proclaimed presidente ng impyerno. Ay doon lamang. Pasensya na ako. Dahil muli kong lilinawin. Ibig sabihin nung naging presidente na at presidente na, itong si Sara Duterte ay hindi po presidente ng Pilipinas. Presidente po ng impyerno. Anak ng katakot-takot. Talagang ay napakaliwanag Self-proclaimed presidente ng impyerno, Sara Duterte. Nandyan ho. Napakaliwanag. Unity and humanity in path of the Black Nazarene. Tapos ginagamit niya ho itong Black Nazarene dahil inutos niya bilang presidente ng impyerno na magkaroon ng pagkakaisa at magdasal. Pwede ba yun? Ikaw ang presidente ng impyerno, inihimok mo kami, ikaw taong bayan, na magdasal, magkaisa. Ay aba, mga kaibigan, paano nangyari yun? Mahirap ispilingin to. Mauunawaan mo ang sinasabi, ba't mahirap pong intindihin? Nako, itutuloy ko ho. The Vice President Sara Duterte, who previously proclaimed herself as presidente ng impyerno. Ay napakaliwanag ho nito. Basers man o hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Binabasa ko lang ho, nandiyan sa screen. Muli kong ulitin para sa lubos nyo pong pangunawa. Vice President Sara Duterte, who previously proclaimed herself as presidente ng impyerno, mark the first, the Black Nazarene with a message of faith, gratitude, and hope. Nako, nananaginip ng gising ito si Sara Duterte. Ginagamit itong Black Nazarene, nagbabanal-banalan. Paano ka magiging banal? Ay dito na lang sa sinasabi mo na ikaw na ang presidente ng impyerno. Paano ka magiging banal? Sa palagay mo ba, itong panawagan mo at utos mo na magdasal, magkaisa, ipanalangin ikaw para sa iyong kaligtasan, para hindi ma-impeach, para hindi makasuhan, yun ang gusto mo rin ipunto hindi yung padiretsahin. Nako, ito ho ay kailangan na dalhin sa pinakamalapit na albularyo. Hindi basta albularyo, espesyalista na albularyo upang mapasuri ang tunay na laman ng kaisipan. Mantakin niyo, siya na mismo ang may sabi na pinoproklama niya ang kanyang sarili bilang presidente ng impyerno. Talagang matindi ang tama ho nito sa utak, mga kaibigan. Hindi niya mapagtagumpayan na pumisto diyan sa Malacanang sa pamamagitan ng legal na paraan. Kahit paanong gawin niya na rally, maisog, ay hindi ho sila magtagumpay na gawin ng pwesto diyan sa Malacanang para umupo bilang presidente. Kaya't ang ginawa, desperado na si Sara Duterte, ay pinoklama ang kanyang sarili bilang presidente ng impyerno. At nababagay naman ho sa kanya. Deserve na deserve ho ni Sara Duterte na maging presidente diyan sa impyerno. Dahil ang kanyang pag-ugali ho ay naaakma. Ang kanyang daloy ng mga dugo ay naaakma ho. Ang kanyang pag-uugali ay naaakma ho para maging deserve siya. Karapat-dapat na maging presidente ng impyerno. Hindi po ako nag-iimbento. Siya na po mismo ang nagsabi na pinoproklama niya ang kanyang sarili
bilang presidente ng impyerno. That's why tayo po ay pumapabor. Mayroon naman pong batayan, mayroon pong ika nga po ay malakas na basihan na kwalipikado bilang presidente ng impyerno. Itong si Sara Duterte. Nasa kanya pong mga pag-uugali. But kung magiging presidente ho ng Pilipinas, itong si Sara Duterte, hindi ho ito karapat-dapat. Hindi siya kwalipikado. Kaya tama lang ho na iproklama niya ang kanyang sarili bilang presidente ng impyerno dahil naayon po at nararapat siya ayon sa batayan, naggalawan niya at pag-uugali. Kahit ito barangay kapitan, hindi po ito kwalipikado na mamuno kahit pa barangay tanod dahil ayon po sa kanyang pinapakitang galawan. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Disclaimer lang ho, presidente ng impyerno ho, hindi presidente ng Pilipinas. Dineklara at presidente na ng Pilipinas diyan sa impyerno, itong si Sara Duterte. Iyan ho ang nangyari na biglaan kay Sara Duterte. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, bye-bye, palakpakan.